napoy sa DSWD di ay. Oo, mga kuan undernourished nga children na pod. Mga malnourished na children. Okay sir, so regarding ba sir sa kining, are there any innovations sir regarding sa unsa man ang kuan sir kanang, for example, distribution sa milk feeding, mahimo siyang more efficient, o are there any innovations gi-introduce ang PCC? Sa distribution, kining sa milk feeding particularly, kuan gini siya, medyo challenging gini siya kay kailangan man i-maintain ang cold chain sa gatas kay kini atong gatas is pasteurized naman ni siya. So need ni siya undergo gyud siya og low temperature compared sa katong mga sterilized nga milk. So need og mga interventions para ma-maintain ning kuan cold chain, labaw na kay ang mga eskwelahan, labaw na sa DepEd, ang mga eskwelahan ay mga far-flung areas, mga bukid na uban nga labaw na sa Northern Samar nga na ay mga isla ang ilang kuan. So mo na pinakakuan diha nga ma-maintain ang cold chain. Okay. So ako ibalik ni Jevic Epes alang sa dugang mga pangutana. Yes, salamat Mikaya. Sir, at least naisgutan mo no katong cold chain kinahanglan nga siguro nato ang kabugnaw sa gatas kay ari ato nitabo sa Leyte area, particular din sa 5th district sa Leyte, nga tungod lagi kay mga barangay lagyo ang hatdan sa DepEd tong program sir sa ilang feeding program. So mga magtutudlo daw is nga hadlok og ipanghatag pa badto sila mga bata. So pila din naka-ora sir gikan sa delivery kay hitabo ato kay gi-deliver daw sa ilang central office or sa central school, then gipang distribute or district office gi-distribute na sa mga schools. Unsa man naman pila ka oras sir nga atong basihan nga pwede pa mainom ang gata sir? Nga wala nagisod sa freezer or ref or unsay kuan sir? Actually, kung di na siya bugnaw, nasa mga 2 hours siguro. Pwede okay, 2 hours ra. After 2 hours, murag badaot na siya. Paspas po mo multiply ang bacteria, labaw na kay ang gatas is very nutritious. So paspas gid mo ang kagaw, paspas mo multiply managhan. So within 2 hours, enjoyed out na siya ang gatas kung di ma-maintain ang cold chain. So ang mga cooperatives amo gikuan sila nga dapat ang ilang i-deliver gyud is frozen, okay, deliver og kanang kay siya chilled lang siya. So may gyud frozen kay mo bihay babaya ang gatas, correct. Okay ragdool lang bihayan pero layo pa, so ma-expose sa init labo na covered ang imong sakyanan, so mo nay risk diha na madaotan gyud ang gatas. Sir, aside atong dili na bugnaw sa pamilaing concerns, nabay kalahian na sa lasa, sir? Nga masabtas mga ginikanan or mga magtutudlo nga kuan siya mo aslom ng gatas, and then ang packaging po niya mo burot na bulging, kaya na siya naka-create na gas ang bacteria. So mo na ilahanan nga daot na og ang iyang pong color. So ang okay nga gatas is white gyud siya ang color. Pero kung nanay mga lain nga color diha, yellow or pinkish, so nanay siya one. Sir, ako na pong ipangutana sir, in case og naay simba ko lang no mahitabo, unsa man alid-an ba na sir or matawag na nga masayang na to kay kung na mag-deliver wala nilabot ang supplier ato sir katong cooperative nga nag-deliver sir. So inig-deliver na sir sa naman ay mga drop-off point no. So example sa DepEd, dili mo na tanan eskwelahan. For example diri sa Leyte Division, so dili mo na tanan eskwelahan ang deliveran kay daghan mag-aayo. So badugay deliver. So naa na mga drop-off points, more i-cluster na sila. Kasagaran ng mga drop-off points ang kining central schools or district office dapat. Central schools mo ni kasagaran sa Baybay namtay Baybay Central 1 ug Baybay Central 2. So diyan kasagaran i-deliver, and then inig-deliver ana nanay mo inspect. Inspect no kung okay ba ni mo tilaw sa gatas, random sampling lang na siya na mo tilaw kung okay ba, usa pa na nila i-receive. So kung nagani naidaot, so automatic dito siya dawaton sa DepEd. So pulihan to sa supplier kay daot man siya. Mo toy i-replace sila sir.
Okay. Kay mo lagi na usa ka rason ngano ang usa ka district diha sa Bato area, Bato Leyte, nagapalit gid sila sir, nagprocure sila og freezer o si term ana kay para lagi nag-abot edit supply nagbutang kay naman lagi mga barangay labi na katong mga lagyo nga dili makuha dayon so at least dili masayang ang ato nga mga gatas. Sir ako lang bri pangutana sir, sa kadaghan nga kasi sa gatas and ngano kini man nga Carabao milk ang napili sir sa DepEd or sa DSWD tungod ba kay natay kaugalingon na diha sa baybay or napay laing reason sir? Actually, kining milk feeding program di lang kay Carabao's Milk, naapod tay Cow's Okay. Milk. Duha man ni sir. Yes, tay NDA o PCC ang nag-supply. So, Okay, di man makaya po og supply sa PCC tanan, di po makaya po og supply sa NDA tanan. So, mo na siyang tunga mi PCC o NDA. And then, ang napod tay kung dili ka supply ang walay supplier ang PCC o NDA mo nang mo-opt ang DepEd or DSWD mo kuan sila og commercial milk. Itong powdered na. Powder na ilahang i-procure. Okay. Pero namagod sa balaod no katong RA 11037 nga as Okay. far as practicable utilize local milk, local dairy Okay. producers. So tungod ato nga balaod dapat ang ilang procurement is kuan gyud local dairy suppliers. So mga cooperatives or farmer cooperatives or association. Diha lang sila mo procure og katong powdered, katong commercial na kung Wala wala lagi lagi lang. supplier nga local. So ato nga iklaro po sir nga sa pagkakaron is matawag nato nga kuwang tag supply. Mura sir. Oo. Okay, so giklaro ni sir no nga kuha og supply so pagkanindot mi kay sa atong mga farmers association no kay pwede pa sila di ay mag-expand ni ba. So naban na tay mga farmers association sir or mga kooperatiba nga ato nang gitap para posible pohon ato sila ma-partner para makaproduce ta og daghan nga Carabao milk sir. Okay, so namin nakuan sir kining among project nga katong na-mention na diri last week masiro to katong Okay, Carabao Coconut Carabao Development Project katong CCDP. So mo to'y usa ka initiative sa government nga kami nag-implement. So usa to ka initiative kay para makaapas sa demand ng milk feeding program. So para nanay supply ang atong mga local dairy suppliers. So naa diri sa Region 8 na atay site diri sa Biliran, naapod sa Basay, naata sa Katubig, Northern Samar, napunta sa Maasin, Southern Leyte, Okay. naapod sa Carigara. So, naghatag ta og mga dairy buffaloes nila sila mga farmer associations. So, ang hopefully mo lambo tong project para natay supply sa gatas para aning feeding program. Okay. Last question siguro mi kay before nako ibalik kanimo. Sir, kining kon sir sa imong giingon nga natay kakuwangan sa demand kay dako mag-supply lagi sa feeding program sa government. How about katong mga estudyante sir? Gusto mo inom mo tilaw? Napabay chance sila makatilaw nga kuwang man tag supply sir or sa man tay paginawa tay gi-allocate para pwede mapalit sa atong mga kaigsuonan sir? So kining mga cooperative suppliers dili na sila amo na sila kay kuan sir nga dili lang siya mag-focus sa Ihurot? kining milk feeding program dili lang ihurot nila kuan napod sila display yun. So for example lang diri sa Baybay Dairy Cooperative nagyapon sila i-display para napod sila yung mga ginagmayng income kay dili man throughout the year ang kining feeding program. So mahuman kining feeding program so Wala ganun na sila sa mga customers nila. So di kinabiyaan ang ilang mga customers. Okay, so thank you so much sir sa pagpaklaro no. Ako ibalik ang Mikay. Alright, so salamat usab Jevic. Padayon ta mga higala sa tong topic karong kahaponon ang kabahin sa milk feeding program. Okay sir, so dinhi sa Baybay sir ba ganus focus lang ta diri sir no sa Leyte. Ganus talaga na-implement ning programa sir? Na-sign into law man ng RA 11037 2018 man. So nag-start big implement 2019. Kumusta man sir ang ato ang implementation ni ini? So atong 2019 timing mo to nga COVID. Padong COVID. So ang 2019 nga budget mo to na implement na mo sa mga early 2020. So dito po nag-start ang COVID. Mo tong medyo challenging po nga mong kuala to kay walay
dili musod og ang mga estudyante dili mo ato sa mga eskwelahan o sa mga CDCs. So ang among kuan adto is ngadto lang i-deliver gyapon sa drop-off point niya ang mga ginikanan na makuha dito sa asang eskwelahan gi-drop ang gatas. So more siya module. Oh, mo siyang module. Timing po to, iusahan nila kuha silang module. Mabuto ipagkuha silang mga gatas. Okay. So, sa pagkakaroon, sir, na ba mo'y data nga kanang murag unsa may outcome nining mao nga programa? Oo. So, tungod aning feeding program, ang atong ari na task focus sa Baybay Dairy Cooperative, yung dol-dol nga assisted cooperative. So, since 2019 up to last year, 2024, so nakakuha na sila mga around 50 million tungkol ading feeding program. So medyo dako-dako na yun kay every year man ni siya, and then duha pod ang DepEd og ang DSWD. Ang mas dako og budget gyud ni ang kining ila makuha is kining DSWD kay last year ang ilang nakuha nga budget is 10 million man kay sila na supply sa whole Leyte nga areas. Okay, so dako kon gyud siya po no, promising opportunity especially sa atong diri sa Baybay diri sa Leyte, sir, no, kay only the kuha ko na sayop ang Baybay Dairy Cooperative ra ba, sir, ang atong naga-supply og milk. All right, so I think it was in year 2022 man siguro to, sir, or 23 kato bitong gina-implement tong sweet potato milk, sir. Under bagapon to aning feeding program? Katong murag in partnership with PCC gapon siguro to and the LGU Baybay? Ako kakwarat na, pero basin naapon po yung urban feeding program nga initiative sa LGU. So pwede mo po ng LGU mo initiate og feeding program funded sa ilahang kuan sa local government unit. Okay. So kini, sir, no, kay ang katug itong milk nga kuan gyud siya wala gyud sagol kay I think katong sweet potato milk kay ano naman to siya, of course sweet potato plus milk. So all right. Mo to mga higala, no, dako-dako gyud ay ang nakuha nga funding